Kapag usapang utang, naku, maraming relate dyan. Marami, no? Marami rin ang talagang nasisirang pagkakaibigan. Ako, totoo po yan. Ang comment na isa nating netizen, ginamit ng kaibigan niya ang kanyang pangalan para makapag-loan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Nagigil sa mga ayaw magbayad ng utang. Utang na naman, utang na loob. Utang na loob. Tigilan na natin to. Lunes na lunes, Attorney. Lunes Good na morning. lunes. Good morning. Good morning po. Good morning sa mga nagbabayad ng utang. Yan. Sa inyo lang, ha? Ano ba, Attorney, yung mangyayari sa loan na ito? Halimbawa, sa'yo nakapangalan pero hindi ka umutang. Ikaw ba ang dapat managot at magbayad dito o may dapat mang gawin para mawala ang kanyang pananagutan? Well, ang unang kailangan tanungin dyan, bakit nasa pangalan ang loan na ito? Alam mo ba to? Pumirma ka ba? Or ginamit lang ang pangalan mo at hindi mo alam? Kasi mag-iiba ang sagot natin. Yes. Kung ito ay alam mo at pumayag ka, and in fact, ikaw ang pumirma kasi matalik na kaibigan, Oo, di ba? tiwala lang. At tiwala, gusto mong tulungan. Well, parang sorry na lang, pero malamang kailangan mong panindigan at bayaran ito. Ang sasabihin lamang ng bangko o ang nagpautang ay, wala kaming pakialam dyan, ha? Bahala kayo Pero dyan, ikaw oh. ang pumirma sa kontrata, habulin mo ang kaibigan mo, di ba? Kaya dapat ay hindi tayo masyadong mabait sa pagpapautang sa mga kaibigan unless prepared kayo sa mga ganitong senaryo, di ba? Ngayon, kung ginamit lamang ang pangalan ninyo nang hindi nyo alam, of course, kailangan yung kausapin yung nagpautang at sabihin nyo agad na hindi kayo ang taong yon. Usually, mahirap mangyari yan kung isang malaking bangko ang nagpautang kasi dapat, usually sila masusi ang pag-check ng identity ng taong papautangin nila at nagke-credit or background check muna bago ito nagpapautang. Pero marami ring mga online pautang at iba pang mga medyo manloloko at maaring, di ba, ang isa pang senaryo, ninakaw ang inyong pangalan na pang-information kaya nakalusot. Of course, pwede itong kasuhan later. And of course, meron din mga kaso ng identity theft or estafa. Depende sa circumstances. Pero kailangan ipakita ninyo na hindi kayo ang nakipag-usap, hindi kayo ang nakipagkontrata, at higit sa lahat, never nyong natanggap ang proceeds ng utang na yan. Di ba, tanungin nyo, saan nyo pinadala yung pera? Usually kasi i-deposit sa bangko. Ito, Attorney, sa mga loan at utang, may mga tinatawag din na guarantor. Naku, oo. Yan. Nasa batas ba na dapat singilin kung hindi makabayad ng utang yung nag-loan? Well, oo naman. Pag sinabing guarantor, babayaran nila ang utang pag hindi nakabayad ang pangunahing umutang. Pero meron ding tinatawag na surety na ganun din, babayaran din pag hindi nakabayad ang pangunahing nakautang. Ang difference, pag guarantor at hindi kayo magbabayad, unless talagang inubos na nila ang lahat ng property ng umutang at nagawa na ang lahat ng legal remedies laban dito, ang legal term excusation. Pero pag kayo ay surety, pwedeng dumiretso ka agad sa inyo nang hindi kinukubra dun sa actual na umutang. Walang benefit ng excussion. So, actually, hindi rin importante kung ano bang title, guarantee ba, surety. Babasahin niyo yung kontrata at kung nakalagay doon ang mga warning words, joint and solidary, kahit na guarantee, joint and solidary, nako, parang kayo na rin ang umutang nang walang benefit ng utang na yan. Yari. Oo. Joint and solidary. Yan, ha? Tignan nyo mabuti yung joint and solidary na yan. Ako, kung perang inutang, Attorney, pwede bang sigilin at kunin sa inyo ang mga gamit sa bahay? Paano kung hindi umabot? Kapag umabot sa ganito, nasa batas ba ito, Attorney? Parang kung wala kang pera, anything of value. Oo, diba? Pwede naman. Unang-una, merong mga conventional lenders. Well, unang-una, merong mga conventional lenders na hindi magpapautang na walang collateral sa umpisa pa lang. May mortgage. Pero para pag hindi kayo nakabayad, nakareserba na yung collateral, nakukunin kung hindi kayo makabayad. Kung walang ganitong arrangement at wala kayong cash, pero meron kayong property, pwede naman itong ipambayad. So, kung pwede kayong mag-agree, no, imbis na bayaran kita ng cash, ay ibibigay ko lang sa iyong property. Ang tawag dyan, dation en pago or dation in payment. Ibig sabihin, meron ngang mahusay na usapan, di ba, na yung ari-arian na lamang ipampabayad. Pero kung may utang kayo, may property kayo, pero ayaw nyo magbayad, maaaring mag-file ng kaso ang nagpautang para kolektahin, case for collection. At pag nanalo sa korte, maaaring batakin ang inyong property para bayaran ng utang. But of course, hindi ito gagawin mismo. Hindi pwedeng ako pupunta at babatakin ko, di ba? I-sheriff yan, May di ba? proseso, exactly. Para ma-execute ang desisyon ng korte at mabayaran ng utang na yan. At ang gagawa nga niyan,
ang sheriff. Don't shoot the sheriff. Pwedeng personal property, Pwede yung pwedeng deputy. lupa, pwedeng pera sa bangko, mga komisyon. Nasa batas lahat yan. And specifically, kung ito ay kaso, nagkaroon ng desisyon, ito naman may naghahanap kasi ng saan daw sa batas, sa rules of court natin po, ang execution ng desisyon ng korte, nandun po yun. Ayan, malinaw yan. Ha? Pinakamainam, kung umutang, bayaran. Oo, kung mas mabuti, huwag magpautang. Attorney Gabby, thank you. Maraming Have salamat a great din. week ahead. Keep safe.